What's up mga kasapsap? Yan, no? May nag-sponsor po sa atin ng Nova WG14. Yan mga kasapsap. Ang nag-sponsor po sa atin ng Nova WP14. Nakakabulol pala mga kasapsap. Ano na lang, Pantec Nova na lang para mas madali. Pero itong brand niya mga kasapsap. Nova WG-P14. Yan mga kasapsap. I-unbox din natin siya. Actually, na-unbox ko na siya dahil para i-share ko rin sa inyo kung paano siya gamitin. Pero papakita ko na rin siya kung paano ko siya binuksan nung bago pa siya. At yung mga inclusion niya mga kasapsap. Para aware din kayo kung sakasakaling bibili kayo ng Pantec WG-P14. Ano to, binili ko po ito sa SM Baguio. Itong Pantec po mismo, sa Cyberzone ko po siya binili. How much? It costs 3,200 po. Pero I'm sure mas mura po ito sa online. Dahil syempre, dun sa store ng Pantec po, sa SM, ay nagbabayad po sila ng renta. Yan po. Kaya siguro mas mahal. Pero, para mas makasulit po, makakasapsap, bumili ka sa online. Pero kung gusto mo makatulong sa ibang tao, lalo na sa mga nagtatrabaho rin, katulad ko, bili po kayo dun sa mall. Saka accessible naman po siya, hindi ka na maghihintay, makikita mo kung gumagana. Yun po ang advantage pag sa store ka po bibili. At syempre, instant, nandun na yung product, makuha mo na siya at malalaro mo na, matitest mo kung may problema. Unlike pag bibili ka ng online, lalo ng mga ganito ka expensive na controller pad, hindi mo natin alam kasi may mga factory defect. Buksan na po natin mga kasapsap, no? Ito po siya, ang harapan niya po ito, mga kasapsap. Ang ganda po. Yan. Pati yung likod, may instruction din po sa likod. Pero actually, tuturo ko po siya kung paano gamitin. Yan. May serial mga kasapsap. Sa baba, ito, meron pa mga kasapsap. Sa ilalim, yan, meron din. Tapos, actually, ang ganda niya i-display kung sakasakaling collector ka ng mga ganito. Yung mga controller pads or ang tawag dito gamepad. Yan. Yan mga ganito. Maganda siya. Buksan na natin mga kasapsap. Sa halagang 3,200, sulit ba ang Pantec WG-P14? Kasapsap TV! Yan mga kasapsap. Buksan na po natin. Hindi ko po bago nabuksan to. Kumbaga, ito yung resibo na lang para maniwala kayo. Yan. 3.2. Saan ko siya binili? Sa Pantec. Sa Pantec mo mismo. Sa kiosk ng Pantec. Ito po siya, yung gamepad po mismo. Ito po. Yung lalagyanan niya. Actually, na-research ko siya. Parang yung founder nito sa yung company, correct me if I'm wrong po, sa Nepal po siya naka-base. Yan. Ito po, meron po siyang yung certification, yung pirma po ng founder po. May pirma po siya, tapos ito. Pwede nyo pong itag yan. Tapos yung instruction po, yan po, ganito po kahaba. Yung sa likod po, ito po yung sa harapan, English po yung sa harapan. Yung sa likod po, Indonesian po yung nasa likod. Kung marunong po kayo mag-Indonesian, gamit po kayo ng Indonesian sa likod. Pero actually, meron po siyang instruction sa online kung paano siya gamitin. Then, actually, nung ginamit ko to, mga kasapsap, nag-research din ako. Iba-ibang source, medyo mahirap talaga siyang gamitin dahil medyo parang marami siyang marami siyang functionality. Tapos yung mga nagtuturo po online ay Indonesian po yata o mga Nepalese. Mga ganun po yata or Indian ang nagtuturo. First, kung sakasakali, ito po yung first na Pilipino na ako po yata
I'm not so sure, pero nag-research po kasi ako eh. Yung iba siguro hindi rin ma-search, pero I'm sure ako po yung unang magtuturo sa inyo. Pa-subscribe naman mga kasapsa para hindi naman po ako nagbablog for the money. Actually, I'm vlogging because it is my hobby po. Yan po. Hobby ko lang naman po yung pagbablog. Saka, parang nagkakaroon po ng purpose yung aking buhay. Yan po. Yan. Ito po siya. Pero mamaya na po natin titingnan yung yung looks niya. Unahin po muna natin yung mga inclusion. Tapos may warranty card. 1 year warranty po siya. Pag sa sa store ka po bumili, may 1 year warranty po. Kaya po, yung resibo, tinatago ko po. Ang warranty niya, yung software lang, pero kapag, for example, may nabasag, or sa loob parang may crack, or pagka ganun mo, bagong bukas mo, mayroong something, o may tumutunog, o may loose dun sa loob, pwede nyo pong idalhin yung resibo nyo at pakita nyo po na yung problem. Then, they will fix it or change nila po yung product nyo as new one or replace other product. Pero yung cost po ng papalitan lang po ng other product pag may problema. Sa online, I'm not so sure, pero meron naman po yatang gadget protection. Yun po, dun po kayo aasa. Ito po yung wirings niya. Kailangan po natin yung wirings kasi pag, for example, maglalaro po kayo, kinakabitan din po siya ng wirings. Actually, itong gamepad po na to, may Bluetooth po siya. Ang magagandaan po ng Bluetooth niya, pwede pang malayuan until 10 meters po. Wireless distance up to, excuse me po, 10 meters po. Bluetooth 4.2 and wired po siya. Actually, ang ganda po nito kasi kaya ako siya binili kasi nagba-vibrate siya. Meron siyang dual shock, tapos may meron siyang speaker din. Then parang sa may PS4 or PS5, I'm not so sure, may jack po siya. For example, gusto niyo maglaro, gamitin to sa PlayStation, sasaksakan po siya, headset kayo, yun po, tutunog po siya. Pero sa laptop po, kailangan nyo nito. Pwede rin siya Bluetooth, pero yung other games po, like, pero pag mag-Steam ka, may legit account ka ng Steam, gamit ka ng, pwede ka mag-Bluetooth. Pero, for example, may mga katulad ko rin, nagto-torrent din ako. Yung mga torrent games, or yung not so legit games, yung pre-games, for example, nag-download ka ng GTA 5 from torrent, actually, pwede siya kasi kumaano siya kaya niya eh. Pero, for example, may isa One Piece Pirate Warrior, kailangan nyo ng control, ganito. Yan, mga kasapsap, no? Susubukan na natin, mga kasapsap, sa PS4 kung maganda. Ipapatesting ko sa aking kapatid na nag-sponsor nito, ating Nova WGP 114. Tama. Yeah, mga kasapsap. Maganda. Smoke bomb. Okay, Maganda yung controller. Maganda, sobra. Legit na controller. Pwede siya sa PS4, mga kasapsap. Maganda rin naman yung control ng PS4. Maganda, mas maganda pa rin to. Kasi may ilaw kasi, no? PS4. Tsaka mas maganda, mas marami. Wireless siya, di ba? Smoke bomb yun, no? Oo. Yun lang. Ayan, mga kasapsap, no? Kung mapapansin nyo, nagagamit po natin yung Pantec WP14. Pantec WGP14 pala, mga kasapsap. Kalito kasi medyo hindi tayo sanay, first time po actually bumili nito. Paano nga ba natin i-connect doon sa PS4? Ganito lang yung mga kasapsap. Ang gagawin lang po natin, si PS4 po napakatalino, or higher version ni PS4, PS5. Isasaksak lang po natin to dito, mga kasapsap. Sasaksak lang natin yon. Tapos, i-connecta natin sa may PS4 itong wire na to, USB. Kung may PS4 naman po kayo, pwede kayong gawin yan. Doon natin malalaman kung gumagana po talaga yung binili nyo. Kasi pag hindi, pwede nyo pong i-replace kasi may mga factory defect po talaga. Hindi pa natin maiwasan yun, mga kasapsap. Sasaksak po natin to. Pero I'm sure
Bihira yun. Bihira mangyari. Alam sa mga ganitong magaganda klaseng controller. Sasaksak po natin mga kasapsap, no? Ito, dun sa USB plug ng USB female USB socket, or di ko alam kung ang tawag na, basta yon, input. Nasaksak na, no, mga kasapsap. Pipindutin mo lang to mga kasapsap. Tapos magko-connecta na siya. Then, okay na, nagko-connecta na siya. Ano mo na. Tapos, magkukulay blue to mga kasapsap pag nakonekta. Iko-control mo lang naman siya. Pagkatapos, pwede mo nang tanggalin na ganito. Mga kasapsap. Ganyan. Pag tinanggal mo na, automatically, magko-connect na po siya mga kasapsap. Katulad doon sa, makikita nyo po doon sa video natin, kanina, na pinakita ko sa inyo. Good po siya. Actually, mas real talk po to mas maganda po yung controller nito compared do sa PS4 controller. Anyway, mas advanced naman kasi to. Saka yung looks niya kasi actually mukhang pang PS5 po. Parang, I'm not so sure pero parang nabase nila to sa PS5 na controller. Search nyo na lang. Pero ang ganda niya, yan. Yan siya. Iilaw siya mga kasapsap pag para makita nyo lang, yan siya mga kasapsap po. May ilaw po siya pag nakabukas. May ilaw. Tapos yung kagandahan niya, ito touchpad to mga kasapsap, lalo na sa mga may touchpad dyan. Basta yung yung may touchpad dun sa, or pag gusto mo kontrolin yung mouse. Pero sa computer hindi siya masyadong nagana. Nagana po ito sa mga, for example, Android, Android TV, Android phones. Itong touchpad Pero sa Steam, kunyari, i-install mo yung Steam, gagamitin mo yung Steam, gagana po ito. Mamaya papakita ko rin naman po paano sa computer connect. Medyo pinatagal lang natin para makita natin yung functionality. Pwede nyo pong skip yung video na ito kung medyo nagmamadali ka. Pero mas maganda na kapag nakikita mo rin yung functionality. Ito po yung mga naka-include dito sa controller. May pindutan po sa ilalim. Then, ito. Meron po siyang touchpad. May reset button. Syempre, kailangan yan. Tapos, ang ganda Ang ganda niya sa kamay. Totoo lang. Ang ganda niya sa kamay. Ang ganda niya po sa kamay. Yan. Yung grip lang syempre medyo bago pa siya. Wala pang masyadong gasgas. Wala pang... Pero may nabibili po yata na na casing nito. Pwede kayo magbase sa PS5 na casing. Pwede nyo ilagay dyan. Adjust nyo na lang siguro. For example, hindi pumasok yung... Pero alam ko papasok Bala akong bumili. Yan. Yan. Yan, mga kasapsap. Kompleto na. Nagbabibrate siya, mga kasapsap. Depende sa game kung in-enable mo yung vibration. Sa PS4, meron ding games sa mga laptop, lalo na yung mga, for example, bibigyan ko kayo ng example, kung Need for Speed, nagbabibrate to, mga kasapsap. GTA 5, nagbabibrate to. Lalo na yung mga games na nag-enable sila ng vibrate or shock or tawag dyan, rumble. Yan, mga kasapsap. Yan, mga kasapsap. Itatry po muna natin dun sa ating Smart TV kung gumagana po yung pagka-Bluetooth niya. Mga kasapsap. Pakita ko na rin. Gagawin naman natin, mga kasapsap, tuturuan ko kayo kung paano ito ko-connect as a Bluetooth, mga kasapsap. Lalo sa Androids, Android TV, pwede rin sa laptop, pero gagamit ka ng Steam para makompleto mo yung function nito. Yung Steam games, gagamit ka rin nun. Steam games, kung alam mo yan, yung gamer ka. May mga gamer naman din hindi gumagamit ng Steam, pero kadalasan kasi sa mga gamer, gumagamit po ng Steam. Yung Steam, da-download mo muna yung Steam. Alam nyo na yun, mga kasapsap. Kung di nyo pa alam, search nyo na lang yung STEAM.
kailangan nyo mag-create ng account, then download mo, then magagamit mo ito ng magagamit mo yung full potential nitong Fantech Nova. Ito yung gagawin natin mga kasapsap para i-connecta sa Bluetooth mga kasapsap. Pipindutin mo to, itong inverted triangle, then itong share. Tama ba? Itong share mga kasapsap. Yung parang linya siya na, yung sa gitna medyo nahiwalay. Tingnan natin. Ayun, basta yun. Hindi masyadong ma-focus eh. Ayan, yan mga kasapsap. Pipindutin mo yan. Yung katabi nitong D-pad. Tapos, long press mo lang mga kasapsap. Tapos, ang mangyayari dyan mga kasapsap, magpa-flash siya ng ganito. Yan, pairing na ang tawag dito mga kasapsap. Pairing. Ang gagawin naman natin, pupunta tayo dun sa Smart TV mga kasapsap. Para ipakita sa inyo paano rin i-connect ito sa Smart TV. Or, maganda talaga to. Pwede natin sigurong magamit to. Sige mga kasapsap, no? Lipat tayo sa Smart TV. Pupunta lang tayo dito sa settings. Android TV ang tawag pala dito. And then Smart TV. Punta tayo sa remote and accessories. Remotes and accessories. Then, add accessories. Tapos, gagawin natin yung sinabi ko kanina. Yung inverted triangle, then yung share. Share ang tawag kasi nun. Doon, dito. Yan. Tayo natin mag-flash. Mag-flash na siya mga kasapsap. Yan, nag-flashing na siya. Tapos, ito yung wireless controller. Pindutin natin, pairing. Tapos, pag nag-pair na, pairing na siya. Ito yung ilaw niya mga kasapsap. Pair. Then, pair natin. Connecting. Pag nag-stable na siya na ganyan, paired na siya mga kasapsap. Then, magagamit na po natin yung controller natin as a remote dito sa ating Smart TV. Tapos, nakikita niya may mouse, di ba? Napakaganda po niya mga kasapsap. Actually, first time kong nagamit po siya dito. Parang sabay-sabay tayo. Yan. Tapos, gamit tayo. Magagamit po natin siya. May mga Android games din po na pwedeng laruin sa TV na magagamit mo siya. Yan. Ikita natin sa YouTube. For example, mag-YouTube tayo. Then, maraming functionality siya. Magagamit natin. Lalo na kapag magta-type ka rin. Gumagamit po ako ng yung keypad po. Yung ang tawag dito. Touchpad. Magagamit po natin siya. Responsive ba? Responsive siya mga kasapsap. Pero medyo mabilis. Siyempre, hindi ko alam. Nasa siguro settings. Pero, responsive naman siya. Nagagamit naman siya mga kasapsap. Yan. Double tap lang. Kita mo, double tap lang. Mapipindot mo na siya. So, yan. Hindi pa ako sanay pero ganun, gumagana siya, which is good para naman sa akin kasi Android user din naman ako. Yun, gumagana siya dahil na-connect na natin siya mga kasapsap. Ito kasing controller na to, once na pinatay mo pala yung TV, automatic na mamamatay po yung ating mamamatay po itong ating gamepad. Pakita ko sa inyo. Ayan, ang ganda niya mga kasapsap. Papatayin natin yung TV, mamamatay din siya. Wait lang po natin yung para ayan, mamatay na. Yan siya mga kasapsap. Ganda niya gamitin. Lalo na kung gamer ka rin. Yan, mga kasapsap, na try na natin gamitin sa TV. Ngayon, susubukan naman natin dun sa laptop, mga kasapsap, no? Papakita ko yung di niya kayang gawin at yung kaya niyang gawin, mga kasapsap. No? Sige, mga kasapsap, dun naman tayo sa laptop. Ayan, mga kasapsap, nasa PC na po tayo.
Actually, nagre-record ako gamit uli yung cellphone ko dito kasi I cannot record my desktop po kasi wala pong OBG or software para doon. Pero may recorder po ako para sa games. Saka, para mas madali po tayo mag-record, hindi na ako mag-edit. Papakita ko na lang din yung ito. Yung gamepad ko, yan o. Gamepad ko. Yan. Tapos, mas madali tayo magkakaintindihan. Kesa i-record ko lang yung PC, hindi nyo makikita yung gamepad ko. So, okay na siguro to. Ito mga kasapsama, ang gagawin po natin dito, kung gusto mo ng wireless ka pong maglalaro, ang gagawin nyo po, uulitin po natin yung step na ginawa po natin kanina dun sa Android TV. Open po natin tong Bluetooth device, dito naman sa ating laptop, add Bluetooth or other device, tapos Bluetooth. Ito mga kasapsap, may limitation po ito mga kasapsap. Hindi po natin katulad dun sa TV na makokontrol po yung mouse unless i-open po natin itong Steam. Yan, pwede natin makontrol. Pero pakita ko naman sa inyo mamaya. Open uli natin tong isa. Pakita natin, open natin uli. Isabay lang po natin yan. Kasayaan natin mag-blink. Ay, hindi siya. Ulit natin. Kailangan mag-blink yan eh. Hindi siya masyado nag-blink. Ulitin natin yung process. Pipindutin lang po natin ng ganun dapat. Tapos, mag-ano siya, mag-automatically. Yan. Sabay. 1, 2, 3. Yun. Okay na. Gaganyan dapat siya. Tapos, mag-add tayo ng device dito sa laptop. Siyempre, tanggalin po natin yung kanina para hindi malito po yung laptop natin. Para hindi malito, tanggalin natin yung kasi nakakonekta ako dati. Ulitin natin yung proseso at device. Nakita niyo po, wireless controller. Pindutin lang po natin yung connecting. Tapos, ang mangyayari dyan, mag-i-steady po yung light. Yun po ang indication na connected na po ang ating controller. Katulad po ng sinabi ko, dahil po nakabukas ang ating Steam, makokontrol po natin ang ating mouse na ganito. Gamit ito. Yan. Pero kung tatanggalin natin, for example, papapansin nyo mangyayari. Tignan nyo. Wait lang. Refresh natin. Hindi na masyadong nagko-control. Pero kasi nakabukas pa po yung ating Steam dito sa yan, nakabukas pa po. Yun, ready na daw. Pag nakabukas po ang ating Steam, nako-control po natin siya. Gamit din po ito, pati rin yung touchpad. Pero kapag kinlose po natin yung Steam, for example, i-close natin, exit Steam, exit, hindi na po natin siya makokontrol. Yun po ang isa sa mga limitation pag sa laptop, pag wireless po ginamit. Kailangan po natin gumamit ng Steam para makontrol yung mga games po natin as wirelessly. Mga Steam games, download nyo po. Then may option po doon paano gamitin tong controller po mga kasapsap. Yan. Actually, ibang video na naman yun eh. Pero makikita nyo naman po sa other vlogger yun. Pero, pakita ko po sa inyo kung magandang gamit nito. Para siyang para kang nagkaroon ng ROG. Oo. Alam nyo po yung ROG? ROG na gamepad siya tapos meron siyang screen sa gitna. Yung laro rin yan pero gumagamit sila ng Steam. Pwede, oo. Para siyang naging computer na handheld. Na gaming computer. Parang ganun. Pero ito, dahil wala pa po tayong budget sa ganun, di mamaluktot po tayo muna dito. Mapapasin mo, magbi-big screen muna tayo para makita natin kung ano yung functionality ng gamepad natin. Yung para ma-maximize. Yan. Ikita nyo, nakakontrol po siya gamit yung
gamit yung D-pad po natin. I-control po natin yan. Gamit yan, D-pad. Wirelessly. Pwede ka maglaro ng kung ano-anong games po dito. Ano to? Parang maganda to Tingnan ko lang. Hindi. May games kasi ako Back na lang natin. Makikita nyo na-control ko na siya mga kasapsap. Back na natin. Power. Para hindi tayo tumagal. Yan. Exit Steam. Yan na. Ito ang isa sa mga kaya niyang gawin. Kontrolin yan. Pero kapag tinanggal na po natin yan, mga kasapsap, hindi na po natin makokontrol yung pero makokontrol po natin makokontrol na, wait lang. Exit natin. Makokontrol po natin yung mga arrow gamit tong D-pad naman. Pero hindi siya ganun ka-powerful as kagamit ka ng Android. Pero maganda rin to mga kasapsap pag gagamitin mo siya as wired, lalo na sa mga katulad nitong games. Pakita ko sa inyo. Examplean ko na lang kayo ng games. Itong One Piece, Pirate Warrior o GTA 5. Lalaro ka nun. Maganda rin to. Pero actually yung GTA 5 okay siya dun sa wireless na ganito. Pero pag mga ganito, parang, ayan, nakita nyo? Parang PC game siya talaga. Pero matik to, pag sinaksak natin yung, yung controller natin dito. Kahit ako nito. Ito, isasaksak natin. Dito lang naman siya sinasaksak mga kasapsap. Yan. Pa-short lang ako. Yan, sasaksak mo lang siya dito. May saksakan dito. Type-C siya mga kasapsap. Maganda. Yan, sasaksak natin. Sasaksak na. Sasaksak po natin siya sa USB slot nung computer mo. Yan. Isaksak natin siya. Pag nasaksak na, okay na. Magagamit nyo na siya. Magra-rumble to mga kasapsap. Kapag nakakonekta na siya doon sa game na may rumble. Connecting. Tinanggal ko yung internet Nakita ko rin. Papakita ko paano siya mag-rumble para laro lang tayo ng simpleng game. Para makita natin siya mag-rumble. Okay natin. Yung tayo sa pre-log muna. Laro lang, di naman sample lang naman, di ko naman lalaruin talaga para mapakita lang yung functionality nung gamepad po natin. Okay na yan. Matic naman po yan game na yan. Ang ganda nito lalo na kapag may mga games ka like Tekken 8. Ako hindi ko pa na-install kasi Tekken 8 dito sa laptop na to. Okay. Yan. Pakita ko sa inyo mga kasapsap paano magpapakano tayo. Nag-rumble siya mga kasapsap. Yan. At yung rumble niya mga kasapsap, actually mas malakas po compared din sa PS4 na rumble. Paano ko nalaman? Kasi may PS4 po kasi kami. Yung kapatid ko pala may PS4. Wala ako PS4. Okay, pakita ko sa inyo. Hindi. Papatayin nyo ako. Training lang kasi ito nakita nyo, ra-rumble, no? Yun, nagra-rumble, nakikita nyo.
At smart po yung rumble niya, hindi basta-basta pang nagra-rumble kumbaga may perfect timing, may perfect time kung kailan siya magra-rumble. Hindi yung basta-basta yung may iba kasing handheld na console, may handheld na controller na basta matake rumble, masakit sa kamay yun. Nagra-rumble siya. Yan, okay na yan. Exit na natin. Okay, end tayo. Tinasting ko lang kung paano yung rumble. Pakita ko na rin siya kung paano yung rumble niya. I-testing natin sa Steam yung rumble. Yung ano pala, yung gamepad na yan, not sponsored po yan. Actually, nagustuhan ko lang kasi wala po kasi masyadong nagbablog. Lalo na pag yung Pilipino na nagbablog. Wala pa ako nakita. Pero siguro pag na-upload ko to, baka meron na nag-upload about dito. Yan, tingnan natin siya. I-open ko lang yung Steam uli para makita mo nyo po yung functionality niya as nagra-rumble po siya. Actually, kahit di natin isaksak to. Kasi Steam naman na yung gagamitin natin. Ayan. Pakita ko sa inyo. Punta tayo sa para mate-testing kung syempre, pag bibili ka, kailangan mo i-testing, di ba? Punta tayo sa controller. Begin test. Begin test. Pero syempre, enable nyo po muna yung hold 0 to exit. Hold 0 to exit. Okay, punta tayo sa Steam. Sorry. Steam. Tapos, controller. Hindi ko pa pala nakikita. Enable nyo po ito rumble kung gusto nyo may rumble yung game nyo. Begin test. Begin test. Teka, meron na pala yun. Yan, kita nyo. Yan. Ito yung rumble nyo. Huwag sana mahulog. Isa yan, rumble. Idikit natin yung phone para makita nyo. Ganyan niya kalakas. Hindi naman vibrator Pwede na yan. Ayan, okay na. Wag mo na pong gagamitin sa ibang bagay ito Basta ganyan lang po siya. Pag wireless siya. Exit. Okay na yan. Okay. Yan po mga kasapsap, no? Yan. Exit na natin. Yan po, baka tinagal-tagal na tayo. Nakatulog na kayo. Yun po, sa akin po mga kasapsap, ang ganda niya po mga kasapsap para sa ganito. Kasi night vision na rin, no? Kita nyo, hindi siya basta-basang nakadikit. Nasa loob po yung kulay. Yun, no? Para sa akin, maganda na po siya mga kasapsap. Pero, actually may mas gaganda pa kung sakasakaling mas maganda siya kung wireless na talaga siya, hindi na kailangan ng controller, yung ano. Pero may mga games po kasi talaga na directly. Palalo na, mga ganito So, magagamitin mo siya as PS4 alternative para sa PS4 controller. Ang ganda niya po. Maganda po siya. So, yun lang po. Ito, functionality niyan, ganun lang din naman additional kasi yan additional na controller yan, may pindutan po yan. Ganda niya kasapsap. Para sa mga kasapsap, sulit po siya, lalo pag may budget ka. Maganda po siya. Yan mga kasapsap, no? Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa pagtsatsagaan na tapusin po itong video. Paki-subscribe naman po ang aking palang YouTube channel para makatulong din po ako sa aking mga games
Ang bunao. Yan mga sapsap. Maraming salamat!